Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa Panginoon. Salamat po Panginoon na nagmamahal sa amin sa umagang ito, sa inyong pagtipon, pagtawag po sa amin sa lugar na ito upang magpuri po kami sa inyong dakilang pangalan at magkaroon kami ng banal na fellowship sa inyong pangalan. Samahan niyo po kami sa aming pagkikinig at pag-aaral ng inyong salita at pagbabahagi po ng aming yung patotoo patungkol sa pakilos ng Panginoon sa bawat isa sa amin dito. Naniniwala po kami na habang nabubuhay pa kami sa mundong ito, meron kayong napakagandang plano at kalooban sa bawat isa sa amin dito na lumago kami sa aming pagkakilala sa inyo at may bahagi po namin ng magandang balita sa mga mahal po namin sa buhay. Tulungan niyo po kami, hawakan niyo po ang bawat isa sa amin dito upang magampanan po namin ang aming katungkulan na tinanggap po namin sa inyo at upang magamit po kaming lahat sa pamamagitan ng gabay at tulong ng Panginoon para sa inyong maluwalhating kalooban. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng oras na ito, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia, Lucas chapter 3. Lucas chapter 3, verse 1. Magmula verse 1 hanggang verse 6 po. Lucas chapter 3, magmula verse 1 hanggang verse 6. Magsalitan po tayo sa ating pagbabasa. Mula verse 1 hanggang verse 6 po. So, mag-umpisa po ako. Nang ika-15 taon ng paghahari ni Tiberio Cesar, si Poncio Pilato, ang gobernador sa Judea, at tetrarka sa Galilea si Herodes, ang kanyang kapatid na si Felipe, ang tetrarka sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia. Siya ay nagtungo sa buong lupain sa palibot ng Jordan na ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Bawat libis ay matatambakan at bawat bundok at burol ay papatagin at ang likod ay tutuwirin, ang mga baku-bakong daan ay papantayin. Okay po, hanggang 6 lang po. Sa biyaya po ng Panginoon, na nagtagumpay po yung gawain ng Samuel Academy mula Thursday, Friday hanggang Sabado. Nagkaroon po ng Samuel Academy and maraming mga young adults group and kabataan, sumama po sila. Nagpasa po sila sa exam and for 3 days, nag-focus po sila sa memory verse and 70% pataas po ay nakapasa. Nakatanggap po sila ng certificate
ng completion. And then meron din po tayong mga top 10 sa mga ilan course. Narinig po ba ninyo? Oh, kaya may passer po tayo. Ilan passer tayo? 7? 7 passer. 7 passer. And sa course 4, may top 10 si Brother Arwin. And top 1, Brother JD. Kaya palapakan po natin siya. Maraming nakapasa sa entrance exam, kaya nagulat din po ako na maraming sumama sa course 1. Kasi maraming mga high school po ay nag-prepare po sila sa entrance exam, nakapasa. Pero na-realize po ninyo na hindi madali na pass yung completion sa mismong Samuel Academy. Kaya ito po yung experience, good experience para sa next time. Yung good grade po ay yung pinakamahalagang meaning po itong Samuel Academy ay experience sa ganitong mga ambience na yung mga kabataan katulad po ninyo ay during 3 days po, nakita niyo po ba yung mga kabataan dito nagsa-cellphone? Hindi po walang cellphone sa kanilang kamay. Ano po yung nasa kamay nila? Mga memory verse. Ito yung parang amazing miracle ito. Sa ating panahon, sa kamahin po ng mga kabataan, high school, college, and young others, walang cellphone. Ito yung miracle talaga, himala. And then, hindi po ilang ganong mga tao, mga 400, 300, 400, yung mga ganong mga kabataan po ay focus po sa memory verse for 3 days. Madaling araw po, pag umiko po ako sa retreat center, kung saan-saan po sila umuupo at nagme-memory verse, yun po yung magandang experience. Magandang experience for 3 days na walang cellphone sa kanilang kamay. Puro words of God po ay nasa kanilang ulo. Pagpupulay-pulay. Kaya congratulations sa lahat po ng mga passer. Kahit hindi po nakapasa this time, pero may chance pa tayo next year. Kaya yung short period of preparation na hindi mahirap po. Kaya yung mga kapatiran galing sa ibang churches, for ilang buwan po sila nag-prepare. Kaya yung mga top 10 or top 1 to 3 ay hindi po basta-basta nangyari po sa kanila. Very long period of preparation. Mga ilang buwan po sila nag-umpisa, nag-focus. Kaya next year po, sana yung mga high school po dito, Tanawan Church, yung ibang young others group, yung college, and kahit young others group, so pwede po sana lahat po tayo mag-try ulit and subukin natin kung hanggang saan makaya. Subukin po natin yung ating kakayahan. So may potential po sa bawat isa, may potential, pero hindi pa po ito na laman, na realize. Pero sa bawat isa sa po dito ay may potential po sa harap ng Diyos. Kaya sana ganito po yung gawain. So makikita po natin yung ating potential. Ito pala meron sa akin. Hindi ko pa alam. Kailangan po natin gamitin po ito. Ma-aware po muna, malaman. And then, kapag nakita po natin yung mga kakayahan o iba't ibang uri ng talento, so gamitin po natin ito para sa Panginoon. So ngayon po, pag-usapan po natin patungkol kay John the Baptist, chapter 4.
verse 3, siya'y nagtungo sa buong lupain sa palibot ng Jordan na ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Maraming Juan po sa Bible, tama po? Juan. Yung John, yung Juan na taga-bautismo. Meron din pong Juan na alagad ni Jesus. Yung Juan, Apostol Juan. Ito, yung Juan, tagapag-bautismo, John the Baptist. Alam po ba natin kung kailan po siya ipinanganak? Yung difference sa pagitan ng kapanganakan ni Jesus, yung kapanganakan po ni John the Baptist? 6 months difference. 6 months. Kaya, so John the Baptist po ay 6 months. So, maaga ipinanganak siya. 6 months. May tanong po tayo dito. So, bakit isinugo ng Diyos si Juan ito? Ano po yung trabaho niya? Okay? Ito po yung pinaka-topic po natin. Ano ang trabaho ni John the Baptist? Okay? Hindi ba sapat si Jesus lang? Yung kamatayan niya, yung muling pagkabuhay niya, hindi ba sapat yung ministry ni Jesus? Bakit kailangan pa si John the Baptist? Ano yung pinaka-trabaho niya? So, nakita po natin kanina, ano po yung mensahe po ni John the Baptist? Ano po yung pinaka-mensahe na John the Baptist? Repentance. Okay? Repentance. Yung baptism of repentance. Okay. Yung repentance, yung words repentance, yun po yung pansinin po natin. Yung repentance ay para kanino? Para saan po? Para ano po kailangan repentance? Repentance po ay kailangan para sa salvation. Yung salvation po, ito po yung pinaka-ministry po ni Jesus, salvation. Si Jesus is the salvation. And para maligtas po tayo, ano po yung kailangan? Repentance. Kung walang repentance, walang salvation. Kaya yun po ang napakahalaga po yung mensahe po ni John the Baptist. So, chapter 3, verse 3. Siya'y nagtungo sa buong lupain sa palibot ng Jordan na ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ano daw ipinangaral po ni John the Baptist? So, baptism of repentance. Para saan po? Para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Yung for kapatawaran ng kasalanan, yun po yung pinaka-target. Yung kapatawaran ng kasalanan, salvation, yun po yung pinaka-target. Dahil kung walang salvation, so mapapahamak. Si Jesus po ay pinakamahalaga, pero yung kaligtasan, hindi po basta-basta mangyari. Kailangan may proseso para makarating sa kaligtasan. Saan po dapat dumaan? Repentance muna, repentance. Ilang beses po nabanggit po sa inyo. So, para maligtas po isang tao, dapat malaman niya muna na hindi pa siya ligtas. Kung hindi pa niya alam na hindi ako ligtas, paano siya maligtas? So, pag nalaman po niya na hindi pa ligtas, ano po nangyari sa kanyang puso? So, takot, lungkot, takot sa kapahamakan sa imperno, yung lungkot dahil sa daming mga problema, pagsubok sa buhay. Okay.
Tapos, ano pa po nangyari sa puso ng isang taong repentant? Nagsisisi? Yung mga hangarin. Yung mga hangarin, sana ligtas ako. Yung dati pong hangarin ay sana malakas yung katawan, sana gumaling yung sakit. Oh. So, may ilang araw po nakaraan, so kinaunseling ko po isang nanay. Nakinig siya ng Bible seminar, kaya yung counseling para ma-check po yung kanyang kaligtasan. Kaya nung kinausap ko siya, yung una po niyang sinabi sa akin ng nanay, Pastor, sana mag-pray po kayo para sa akin para gumaling ako sa sakit. May sakit po siya. May sakit. Kaya yun po yung unang sinabi niya sa akin. Pastor, sana mag-pray, ipanalangin ako, ang Diyos ay magpagaling sa akin. Pero nung kinausap ko siya na chinek po yung kanyang pakaunawa, kung malinaw po yung kanyang kaligtasan, so malayo pa po yung kanyang kaligtasan. Hindi pa lubos na naiintindihan. Hindi pa po siya dumating sa repentance. Wala pang nangyari sa puso, repentance. Yung repentance po ay, kaya parang may idea po tayo kung ano ba yung repentance. Verse 4, ito po yung magandang verse 4. Gaya na nasusula sa aklat ng mga salita ni Propeta Isaiah, ang tinik ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Bawat libis ay matatambakan. Bawat bundok at burol ay papatagin. Ang liko ay tutuwirin. Ang mga bako-bakong daan ay papantain. Ito po yung nangyari sa repentance. Bawat libis, yung ano po yung libis? Malalim. Malalim na libis, ano po yung kailangan? Tambakan. Bawat bundok at burol, mataas, ano po yung kailangan? Papatakin. Para pantay. Yung mga libis, malalim na libis, kailangan tatambakin. Yung libis po ito ay puso ng mga broken heart, mga lungkot na lungkot sa dami ng mga pagsubok. Okay. Libis po ito, libis. Kailangan tambakan. Habang nakikinig po ng salita ng Diyos, kailangan tambakan mo na. Matatambakan yung libis. Yung lungkot, yung sakit, dahil sa sakit, dahil sa lungkot, dahil sa hirap. Minsan, yung puso po natin ay naguguho. Naguguho. Kaninang umaga, habang dumaan po ako dito, nakita ko po mga ilang guhong lupa. Pag malakas yung ulan, ano pong nangyari ng lupa? So, gumuguho. Ang lakas ng ulan, ang lakas ng daloy ng tubig, kaya yung mga malalambot na lupa ay gumuguho, na wash out. Ganun po yung nangyari sa ating puso. Yung ating puso ay malambot. Konting pagsubok ay gumuguho. Pagtuloy po yung tagas, yung mga patak ng tubig ay tuloy-tuloy. Yung semento, walang okay lang, pero yung lupa ay gumuguho. Saka yung bundok, burol, anong ibig sabihin? Mataas na puso. Kung mataas yung puso, hindi pwede maligtas. Yung mataas na puso, mga kayabangan, yung kailangan papatagin. Kailangan cut. Kailangan babawasan yung lupa para pantay-pantay. Yung liko, tutuwirin, ang mga bako-bakong daan ay papantain. Verse 6 po, basahin po natin ito, 3, 2, 1. At makikita ng lahat ng laman
pagliligtas ng Diyos. Ito po yung lahat ng laman, lahat ng tao, makikita ng lahat ng tao ang salvation of God. Pansinin po natin yung verse, pagliligtas ng Diyos, pansinin po natin itong verse. And then, pumunta po tayo, Lucas chapter 1. Lucas chapter 1 verse 5. Nang panahon na ni Haring Herodes ng Judea, may isang pareng ang pangalan ay Zacarias mula sa pangkat ni Abias, at naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron na ang pangalan Elizabeth. Siya ay kapang matuwid sa harapan ng Diyos at nabubuhay na walang kapintasan ayon sa lahat ng mga utos at alintuntunin ng Panginoon. Subalit, wala silang anak sapagkat baok si Elizabeth at sila ay kapang matanda na. Ito po yung magulang po ni Juan. Si Zacarias, saka si Elizabeth. Matanda na sila, pero si Elizabeth po ay baok. Wala pa pong anak. Sila po ay ibinigay ng Diyos sa kanila isang anak. Siya po yung John the Baptist. Verse 13. Bali sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat pinakinggan ang panalangin mo at ang asawa mong si Elizabeth ay magsisilang sa inyo ng isang anak na lalaki. Tatawagin mo siya sa pangalan Juan. Ikaw ay makakaroon ng kaligayahan, kagalakan, marami ang matutuwa sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa harapan ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o matapang na inumin. Siya ay mapupuno ng banal na espiritu mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Marami sa mga anak ni Israel ang panunumbalikin niya sa Panginoon nilang Diyos. Siya ay lalakas sa unahan niya sa espiritu at kapangyarihan ni Elias upang papanumbalikin ang mga puso ng mga magulang sa kanilang mga anak, ang mga suwail sa kadunungan ng mga matuwid, upang ihanda ang isang bayan na kalaan sa Panginoon. So, katulad po ng storya po ni Jesus Cristo, so bago po ipinanganak si Jesus, yung angel po ay nagpakita kay Maria na nagsabi ganito. Ganun din po si Juan the Baptist. Sinabi po ng anghel kay Zacarias na si Elizabeth ay manganak ng isang bata. Ito yung tatawagin nyo, Juan. Yung trabaho niya ay ganito. Yung pangalan ng isang propeta, sino po nakita po natin? Anong propeta? Elias. May connection po tayo dito, Elias. May exam tayo mamaya. Elias, okay? Yung trabaho ni Juan ay trabaho ni Elias. Kaya kailangan din po natin malaman sino siya. Sino si Elias? Anong ginawa niya? Dahil yung puso ni Elias ay nasa puso ni Juan. Anong mensahe po ni Juan? Repentance. Ano po yung mensahe ni Elias? Ganon din, repentance. Repentance. Panahon po, yung panahon po ni Haring Ahab, nagsimula po yung ministry ni Elias. Yung panahon po ni Ahab. Si Ahab po ay, kilala po natin si Ahab, pinakamasamang hari sa Israel, si Ahab. Sa Israel, yung pinakamasamang hari, si Ahab.
Kaya yung sa panahon po ni Elias, si Elias po ay nahirapan talaga. Dahil yung sa kasalanan ng mga hari, ganoon din po yung takbo ng mga Israelita, yung puro mga kalukuhan nakikita. Kaya doon po, si Elias po ay minsan nanghina po siya, pero matapang po siya sa kanyang yung ministry. So anyway, isa-isa, tingnan po natin. Verse 17, ito po yung pinaka-message po ni Elias. Siya'y lalakas sa unahan niya sa espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang panunumbalikin ang mga puso ng mga magulang sa kanilang mga anak, ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid, upang ihanda ang isang bayan na kalaan sa Panginoon. Yung handa, preparation. Ito po yung pinakatrabaho ni Elias. Ganun din po yung preparation. Yung mga malalim na libis ay matatambakan, yung matas na bundok, yung mga mayabang ay yung papatagin, okay? Yung mga liko, yung mga baluktot, nakabaluktot na puso, yung bako-bakong mga daan sa buhay, yun po yung dati po nating buhay. Minsan, may labis po sa ating puso. Tama po? Labis. Malalim na labis dahil sa mga maraming pagsubok sa buhay. Okay. Minsan mataas yung ating puso. Minsan maraming mga kalukuhan o likot ay nasa ating puso. Yan po yung kailangan papatagin. Preparation para maligtas, para sa kaligtasan. Repentance. Without repentance, there is no salvation. Malakias chapter 4, pumunta po tayo sa Malakias chapter 4 sa Lumang Tipan. Malakias chapter 4 verse 5. Malakias ay pinakahuling libro sa Lumang Tipan, chapter 5, verse 5-6 po. Ito po yung pinakahuling talata sa Lumang Tipan. Yung pinakahuling talata sa Lumang Tipan ay isang promise. Verse 5 and 6, basahin po natin, 3 to 1. Narito, susuguin ko sa inyo si Elias na propeta, bagong dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Kanyang ibabaling ang puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang, upang hindi ako dumating at saktan ang lupain ng isang sumpa. Sino po ito, Elias? Si Elias. Susuguin ko sa iyo si Elias na propeta. Sino po ito? Juan. Okay? Ito po ang Juan. Hindi po yung mga literal na Elias. Namatay na po si Elias, matagal na. Pero sabi dito, susuguin ko sa inyo si Elias na propeta. Sino po ito? John the Baptist. John the Baptist. Upang ihanda yung puso ng mga tao bago dumating si Jesus. Para maligtas po sila. Ibabaling ang puso ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. No? Ano pong ibig sabihin? Dati maraming problema sa magulang anak. Maraming problema nangyari sa pagitan ng mga kapwa. Okay? Ito po yung repentance. Ito po yung nangyari kapag repentance po tayo.
Yung broken family. Broken family. Bakit nabanggit po niya dito? Ibabaling ang puso ng magulang sa kanilang mga anak, puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Yung family muna nabanggit po dito, family. Ibig sabihin, may problem, broken relation sa pagitan ng parents and magulang sa kayong anak, okay, sa mga kapatid, sa mga kamag-anak. Alam niyo po ba bakit broken relationship? Bakit broken yung relation po natin sa mga tao? Ano po yung pinaka-reason? Bakit broken? Nakikita po natin dito, broken. So, sira yung relation. Kahit sa loob, yung magulang and children, yung pinaka-close na relation po ito. Pinaka-malapit na relation. Pero, yung pinaka-close na bonding sa buhay po natin ay broken din. So, paano po kaya yung ibang relation sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak? So, madali broken. Dahil, yung ating relation sa Diyos, yun ang broken. Kung hindi tama po yung relation po natin sa Diyos, ito, yung ating relation po sa kapwa, sa family, sa mga sa kaibigan ay broken. Walang solution po diyan, walang solution. Dahil broken yung relation ko sa Diyos. Kaya kapag ligtas na po tayo, yung relation po natin sa Diyos, ito po yung restore. Ito yung ayos muna. Yung pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pag-ibig. And then, pag-ibig lang? Hindi po. Bago tumangka po tayo ng pag-ibig ng Diyos, ano po yung kailangan po natin? Repentance. Repentance. Mali pala ako. Mali. Ipapakita ko po sa iyo dalawang magandang solution sa relation, sa mga relationship natin sa buhay natin. Number 1, so thankful mind. Okay? Number 2 ay merciful mind. Mga tatlo pala. Ito po ay sorry. Huh? Ito po ay sa madaling salita, repentance. Sabi sa Biblia, mag-alak kayong lagi, manalangin kayo walang patid, sa lahat ng bagay, ano daw? Sa lahat ng bagay, magagalit? O mag-complain? Your choice. Your choice. Kung anong direksyon. Sa lahat ng bagay, mag-complain ako. Sa lahat ng bagay, magpasalamat ako. Your choice. Paano? Paano mag-decide kayo? Puro problema. Okay. Puro kulang. Tawag po ito, positibong mind, yung negatibong puso. Okay. Saan po kayo tumitingin? Sa mga problema, sa mga kulang, okay, problema sa mga ibang tao? Pag tumitingin po kayo sa mga problema sa tao, imposible po sa lahat ng bagay magpasalamat. Para magpasalamat po tayo sa lahat ng bagay, saan dapat tumingin po tayo? Sa kulang o sa mga meron? So, kahit konti, meron. Hindi puro kulang lang.
Mga 99 kulang sa isang tao. Halimbawa, 99. Sa mga 100 na kailangan, 99 kulang sa kanya, isa lang meron. Isa lang meron, yung kulang sa kanya, 99. Ang tanong ko sa iyo, pwede pa magpasalamat o hindi? 99 kulang, isa lang meron. Pwede pa magpasalamat tayo o hindi? No? Choice ninyo, choice. Choice natin. Kung gusto po ninyong maging masaya, huwag po kayo tumingin sa 99 kulang. Pag tumingin ka sa 99 kulang, ay malungkot, magalit. Pero pag tumingin ka sa isang bagay na meron, pwede na, magpasalamat pa din. Ay, buhay pa siya. Kahit makulit, umuwi pa siya. Kahit may sakit, buhay pa ako ngayon. Kahit may sakit, kaninang umaga, gising na ako. Nagpasalamat po ba tayo? Nagising ka kanina? Another day. Another day. Mag-umpisa po tayo sa yung pasalamat. Count your blessing. May hymno tayo. Yung pagpapala na meron sa iyo, yun muna bilangin. Bago, bilangin mo yung mga kulang sa atin. Habang binibilang po natin yung kulang sa akin, maraming wala, maraming kulang, bakit ganito yung buhay ko? Ito yung meron sa iba, pero wala sa akin. Yun po yung way patungong isang nakakalungkot, miserable life. Okay? Bilangin natin yung mga meron sa akin, yung blessing na ibinigay ng Diyos sa atin. Bilangin po natin yung mga blessing na ibinigay ng Diyos sa akin. Doon tayo mag-umpisa. Salamat, Panginoon. Ano pa po? So, pag nakita po natin yung problema sa ibang tao, dalawang response. Mahirap po magpasalamat tayo sa mga problema ng iba. Tama po? Pag nakita po natin yung problema sa iba, ano po yung dalawang option? Una, galit o judge. Okay? Galit o judge. Pangalawang option, ano po yung option natin? Maawa ka sa kanila. Maawa ka sa kanila. Okay. Kahit nagagalit ka, hindi mo kayang baguhin siya. Wala po tayong power na baguhin yung iba. Okay. Pag nakita po natin yung kulang sa ibang tao, huwag natin usugaan, huwag po natin judge, okay? Huwag po natin pagalitan. So, useless po yan. Hindi siya magbabago. So, isama lang siya sa prayer, maawa ka, merciful mind, maawa tayo sa mga may problema, yun po yung best solution. Maawa ka. Kawawa naman siya. Kawawa. And then, pangatlo po ay sorry. Pag naramdaman po natin, ito po yung pusong nagsisisi. Ito po yung pusong nagsisisi. Pag naramdaman po natin yung sorry, ito yung mali ako. Ito yung mga kamalian ko. Nagsasorry. Pag nafe-feel po natin yung sorry sa mga sa iba, yun po yung best solution. Sorry. Ano po yung kabaliktaran po ng sorry? Dapat ikaw muna mag-sorry sa akin. Anong kasalanan ko? Yung kasalanan ko, konti lang. Yung kasalanan mo ay grabe. Dapat ikaw muna mag-sorry sa akin. Ayoko na mag-sorry sa iyo. Tuloy-tuloy. Broken yung relationship.
Bakit? Paano mag-sorry tayo muna? Huwag kayong pag nakita mo yung problema ng iba, ano yung kailangan natin? Awa ka. Dahil maraming reason bakit ganun yung mga ugali niya o character niya, hindi isang araw naging ganung character buhay niya. Mga lifetime, dapat kailangan natin malaman kung anong background niya, mula nung bata pa siya, kung anong ugali ng mga magulang niya, kung anong proseso, kung saan po siya dumaan sa kanyang buhay. Maraming kailangan malaman para maunawan po yung character ng isang tao. Hindi po ilang buwan na lang nangyari ganon. Hindi mo maintindihan. Mahirap natin maintindihan. Bakit ganon? Maraming bagay po na mahirap natin maintindihan. Kaya, huwag natin i-try na baguhin yung iba. Mission impossible. Mission impossible po yan. You cannot change anyone. Awa lang, merciful mind. And then, mag-focus tayo sa kasalanan ko. Ito yung mali ko. Kung tumitingin po tayo sa ating yung kasalanan ko, yung mistake, kahit maliit lang po ito, kung yun ang inisip po natin, so pwede po tayo mag-sorry. Itong tatlo po ay pinaka-susi para sa panatilin po natin maayos yung relation sa family. Okay? Pag-practice po tayo. Ito yung kailangan natin, practice. Dahil malayo po ito sa ating ugali. Kailangan po natin ito, practice. At from practice, magpasalamat. So, practice, maawa. So, practice, mag-sorry. Practice, mag-sorry. Kaya verse 6 po, ibabaling ang puso ng mga magulang sa kanilang mga anak, ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang, upang hindi ako dumating at saktan ang lupain ng isang sumpa. Darating po yung araw ng paghuhukom ng Diyos. Sabi dito, upang hindi ako dumating at saktan. Ito po yung judgment. Ito po. Bago dumating po yung araw ng paghuhukom, kailangan magsisi at baliktas. Kailangan manumbalik po. Kailangan yung restoration. Restoration ng relationship natin sa Diyos at sa mga kapwa. Ito po, isang remarkable prophecy po ito dahil ito po yung pinaka-ending ng lumang tipan. Yung Malakias, yung pinakahuling propeta, yung pinakahuling mensahe po niya ay about John the Baptist. Susuguin ko sa inyo isang propeta. Si John the Baptist may puso ni Elias. Elias po, tingnan po natin si Elias kung anong propeta po siya. Unang Hari, chapter 18, verse 17. Unang Hari. Unang Hari, chapter 18, verse 17 po. Magbula 15, babasahin ko po. Sinabi ni Elias, habang buhay ang Panginoong mga hukbo na sa harap niya, na katayo ako ay tiyak na magpapakita sa kanya ngayon. Sa gayo, humayo si Obadias upang salubungin si Ahab. Sinabi sa kanya, si Ahab ay humayo upang salubungin si Elias. Nang makita ni Ahab si Elias, sinabi ng Ahab sa kanya, ikaw ba yan? Ikaw na nanggugulong sa Israel?
Anong tawag po, anong pagkakilala ni Ahab kay Elias? Nanggugulo sa Israel. Ikaw ba? Ikaw ba 'yon? Nabalitaan po ni Ahab na isang propeta ay nagsasalita ng repentance sa mga Israelita. Yung salita ng repentance, sa tingin nyo po, magsisik kayo, iwanan mo yung kasalanan mo, bumalik kayo sa Diyos, yung ginagawa mo ay mali, malaking kasalanan yung ginagawa ninyo, magsisik kayo. Yung mensahe po ni Elias ay welcome po ba siya ng mga Israelita o hindi welcome? Hindi welcome. Yung mga Israelita po ay galit na galit sila sa mensahe po ni Elias. Kapag sinabi po ni Elias sa mga Israelita, puro blessing lang. God bless you. Sana mahaba yung buhay mo, sana maayos yung mga trabaho ninyo, malakas yung katawan sana. Kung puro ganun mensahe po ni Elias, welcome siya. Welcome siya ng mga Israelita. Pero hindi ganun mga mensahe ni Elias. Dumiretso po siya sa mga kasalanan ng mga Israelita. Mali ang ginagawa ninyo. Mali. Dapat magsisik kayo. Darating yung araw ng paghukom. Wawasakin ng Diyos ng Israel sa Judea dahil sa inyong pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Marami mga Diyos-Diyusan sinasamba. Yung mensahe po ni Elias, yung puro mga repentance. Kaya hindi po siya ina-welcome ng mga Israelita, pati yung Haring Ahab. Kaya sabi po dito, ikaw ba yung nanggugulo ng Israel ngayon? Magulo. Verse 18 po, sabi po ni Elias. Siya ay sumagot, hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi ikaw at ang sambahayan ng inyong ama, sapagkat inyong tinalikuran ang mga utos ng Panginoon sumunod sa mga Baal. Sabi ni Elias, hindi ako, ikaw. Ikaw yung nanggugulo. Matapang siya. Si Ahab po ay hari ngayon, hari. Pero kahit humarap po siya sa isang hari, hindi siya natakot, hindi siya umatras. Ikaw yung nanggugulo sa Israel, hindi ako. And then verse 19 po, ngayon nga, magsuko ka, tipunin mo sa akin ang buong Israel sa bundok Carmel at 450 propeta ni Baal at ang 400 propeta ni Asherah na kumakain sa hapak ni Jezebel. Kaya nagsugo si Ahab sa lahat ng mga anak ni Israel, tinipon ang mga propeta sa bundok Carmel. 21. Basahin po natin. 3, 2, 1. Lumapi sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang makaibang kuro-kuro? Kung ang Panginoong ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Unit kung si Baal, sa Kanya ay kayo sumunod. Ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita. Tinipon po ni Ahab lahat ng mga Israelita sa bundok ng Carmel, pati po yung mga propeta ni Baal, Asherah, 850 na propeta, nakatipon doon. Doon po, ganito po yung sabi po ni Elias. Hanggang kailan po kayo nagtalon-talon sa dalawa? Anong pong ibig sabihin dalawa? Hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang makaibang kuro-kuro? Dalawang isip, dalawang puso. Hanggang kailan dalawa? Isang pa sa salibutan, isang pa sa church. Parang ganun po. Nagche-church, pero isang pa nasa salibutan. Talon-talon. Talon-talon. Dapat, kung ang Diyos po ay tunay, doon po yung dalawang paa. Yung buong buhay, dapat nandoon yung buong buhay. Bakit hati-hati? Yung isang 50 nasa salibutan, 50 sa church, 50 sa Diyos. Ito po yung mensahe po ni Elias.
Kung ang Panginoon ang Diyos, kung Panginoon ay totoong Diyos, sumunod ka sa Diyos lamang. Kung si Baal ang Diyos mo, kung si Baal, ito po ay Baal, Diyos-Diyosan, kung siya po yung tunay na Diyos, doon na lang buo. Bakit hati-hati yung puso mo, dalawang isip? Yun po yung mensahe po ni Elias, napaka-challenging mensahe. Yung Israelita, anong sabi po ng Israelita? Anong sabi ng bayan? Walang sagot. Hindi sumagot sa kanya kahit isang salita. Bakit po? Hindi sila sumagot kahit isang salita? Dahil tama po yung sabi po ni Elias. Tinamahan po sila ni Elias. Tinamahan. Tama. Kaya tahimik lang sila. Hindi sila sumagot kay isang salita. Pangalawang Hari, chapter 1, verse 3. Isa din po storya ni Elias. Pangalawang Hari, chapter 1, verse 2. Pangalawang Hari, chapter 1, verse 2. Verse 1, pagkamatay ni Ahab, ang Moab ay naghimaksik laban sa Israel. Si Ahazias ay nahulog sa salasala ng kanyang silis sa itaas sa Samaria. Nakasakit, kaya siya ay nagpadala ng mga sugo. Sinabi sa kanila, humayo kayo, sumangguni kayo sa Baal-Zebub na Diyos ng Ekron, kung ako ay gagaling sa sakit na ito. Verse 3, uling sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias na Tisbita, umangon ka upang salubungin ng mga sugo ng hari ng Samaria. Sabihin mo sa kanila, dahil ba sa walang Diyos sa Israel, kaya't kayo ay nagsisishayo upang sumangguni kay Baal-Zebub na Diyos ng Ekron. Verse 4, ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon, ikaw ay hindi ali sa higaan na inyong pinanggagalingan, kundi tiyak na ikaw ay mamatay, kaya si Elias ay pumaroon. Nung namatay si Ahab, yung kanyang anak, Ahazias, ay kasunod na hari. Si Ahab po ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Si Ahab ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Ganon din si Ahazias. Kaya nung nakasakit po siya, saan po siya sumangguni? Sa Diyos o sa Diyos-Diyosan? Sa Diyos-Diyosan. Baal-Zebub, Diyos ng Ekron. Doon po siya lumapit, doon siya sumangguni. Gagaling ba ako? Gagaling ba ako sa sakit na ito? Kaya ang galit po ang Diyos sa kanya, galit ang Diyos. Wala bang Diyos sa Israel? Kaya kayo ay sumasangguni kay Baal-Zebub na Diyos ng Ekron? Oh. Parang ganito po, yung anak ko, halimbawa yung anak ko, lumalapit sa kapitbahay at humihingi ng tulong, anong naramdaman ko? Yung anak ko, dalawa, kapag lumalapit sila at humihingi ng pera sa anak, yung tatay ng kapitbahay, anong naramdaman ko? Wala ka bang anak? Wala ka bang tatay? Nandito ako, buhay ako, tatay mo yan, tatay mo ako. Bakit lumalapit ka sa kapitbahay humingi ng pera? Kapag kailangan mo, sabihin mo sa akin, bakit lumapit ka sa kapitbahay? Galit na galit. Ganun po ang Diyos dito. Wala bang Diyos sa Israel? Matapang din po yung mensahe po ni Elias. Tiyak na ikaw ay mamamatay. Mamamatay.
Paano po namatay si Elias? Namatay po pa si Elias? Chapter 2 verse 11 po. Si Elias po, hindi po siya namatay. Kinuha po siya ng Diyos. Chapter 2 verse 11. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Samantalang siya ay naglalakad at nag-uusap, isang karawaheng apoy at ang kabayong apoy ang naghiwalay sa kanilang dalawa. Si Elias ay umakyat sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Ano po ipo-ipo? Ito. Okay? Ipo-ipo. Whirlwind. Okay? Whirlwind. Yung paikot. Okay? Kaya kinuha siya ng Diyos. Habang buhay pa, hindi po siya namatay. Ganito po yung si Elias. And sabi po ng Diyos, susuguin ko isang Elias, propeta sa Israel, bago dumating si Jesus, si Juan. Sa tingin niyo po, ano po yung character po ni Elias? Matapang siya, hindi po siya umatras. Matapang po siya sa kanyang message. Ganon din po si John the Baptist. Pumunta po tayo sa Lucas. Lucas chapter 3. Balik po tayo sa chapter 3. Verse 7. Kaya sinabi ni Juan sa napakaraming tao na dumating upang magpabautismo sa kanya, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo na tumakas sa puot na darating? Kaya't mabunga kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi, huwag ninyong sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa iyo na magagawa ng Diyos na magbangon mula sa mga batong ito ng magiging anak ni Israel. Ngayon, palamang nakalagay na ang palakor sa ugat ng mga punong kahoy, kaya't ang bawat punong kahoy na di mabuti ang bunga, pinuputol at itinatapon sa apoy. Yung mensahe po ni Juan, ganun din po, matapang po yung mensahe. Kapag nakita po niya na lumalapit yung mga Israelita sa kanya para magpabautismo, sabi po niya, kayong lahi ng mga ulupong, kayong lahi ng ahas. Sino ang nagbabala sa inyo na tumakas sa puot na darating? Palakor, nakalagay na ang palakor sa ugat ng punong kahoy. Anong ibig sabihin? Nakalagay na ang palakor. Palakor sa ugat ng mga punong kahoy. Yung palakor po ay paghukom ng Diyos. Yung palakor ng paghukom ng Diyos ay nasa ugat na, nakalagay na sa ugat para puputulin yung ugat. Malapit na po ang paghuhukom ng Diyos. Nakalagay na sa ugat yung palakor. Bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga. Bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga. Bakit hindi mabuti yung bunga? Dahil yung puno ay hindi mabuti. Pag maganda yung puno, pag maganda po yung bunga, anong ibig sabihin? Puno din ay maganda. Pag hindi maganda yung bunga, anong ibig sabihin? Masama po yung puno. By the fruits, you will know the tree. Ito po yung common sense po sa atin. Isang magandang puno ay magbubunga ng mabuting puno. Mabuting bunga, isang masamang puno ay magbubunga ng masamang puno. Ito po yung nature, likas. Sabi dito,
bawat punong kahoy na di mabuti ang bunga. Anong ibig sabihin? Yung puno ito, mabuti o masama? Masamang puno ito. Kaya yung bunga niya hindi mabuti, ay pinuputol at tinatapon sa apoy. Ito po yung warning po ng Diyos. Warning. Katulad po ni Elias. Okay. Katulad po ni Elias. Hanggang kailan sa dalawang makaiba, yung nagpapatalon-talon sa dalawa, kung ang Diyos ay tunay, doon kayo sumunod. Kung si Baala ay tunay na Diyos mo, doon kayo sumunod. Ganun din po si Juan na John the Baptist. Ito po yung mensahe po ng repentance. Verse 15 po, verse 15. Samantalang ang mga tao naghihintay, nagtatanong ang lahat sa kanilang mga puso tungkol kay Juan kung siya ang Kristo. Sumagot si Juan na sinabi sa kanilang lahat, "Binabautismuhan ko kayo ng tubig, subalit dumarating ang higit na makapangyarihan kaysa akin. Ako ay hindi karapat-dapat makalak ng panali ng kanyang mga sandalyas. Kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. Nasa kamay niya ang kanyang kalaykay upang linisin ang kanyang giikan, ang tipunin ang trigo sa kanyang kamalik, subalit susunugin niya ang dayami sa apoy na hindi mapapatay." Noong narinig po, di ba 6 months lang difference, di ba? 6 months lang difference. And then si Juan din po nagbigay ng bautismo. Pero yung bautismo ni Juan ay repentance message lang. Pero akala po ng mga tao, nung narinig po nila yung mensahe ni Juan na Baptist, akala po niya, iniisip niya, baka ito si Kristo. May promise sa lumang tipan, baka ito si Juan ay Kristo na hinihintay natin. Kaya doon po sinabi ni Juan, darating ang higit na makapangyarihan kaysa akin. Ako ay voice. I'm the voice in the wilderness to prepare the way of salvation. Isa akong sugo para mag-prepare. Okay? Pero darating po ang mas makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat makalak ng panali ng kanyang mga sandalyas. Ganon ka-difference. Si Kristo ay galing sa langit. Hindi ako karapat-dapat makalak na panali ng kanyang sandalyas. Isa akong hamak na tao lang. Isang tao lang ako. Kayo babautismuhan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. Dalawang uring baptism dito, nakikita po natin. Kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo at apoy. Okay. Yung baptism of Holy Spirit, ito po yung salvation. And baptism of fire, ano po ito? Ito po yung punishment sa impyerno. Minsan po may church po na nagtuturo, ito baptism of fire ay nangyari sa church. Okay? Sabi nila, fire. Yung Holy Spirit ay sana dumating dito katulad ng fire. Gusto niya susunugin yung mga tao? Hindi ganun po yung meaning. Baptism of fire dito ay baptism in hell. Yung punishment po, ito punishment. Dalawang uri ng baptism. Pag dumating si Jesus,
you separate yung dalawa. Yung mga nagsisisi, tumanggap ng kaligtasan, sasama po sila sa langit. Pero yung mga tumatanggi ng ayaw magsisi and tumatanggi ng ebanghelyo ay sasama sila sa baptism of fire sa lawa ng apoy. Warning po ito. Nasa kamay niya ang kanyang kalaykay. Kalaykay, alam po ba ninyo ito? Kalaykay? Kalaykay. Hindi ito alam ng kabataan. Alam? Alam? Nung bata pa po ako, ito yung nakita ko sa ginagamit po ito ng magulang. Ito yung panghiwalay ng trigo saka ipa. Okay? Dahil sa hangin. Okay. Ganito. Hindi ko nakita yung hugis dito. Kalaykay. Dito, parang ganito po. Dito, kapag ganito po, yung trigo dito, nagtitipon yung trigo dito, tapos yung ipa ay lumalabas. Ganito. Okay? Di ba yung trigo po ay mabigat, di ba? Mabigat, kaya nahulog po siya, pero yung ipa po ay magaan, kaya nawala sa hangin. Okay? Ito po yung mga parang yung traditional way ng filtering, yung trigo saka yung ipa. Kasi yung ipa po ay magaan siya, walang laman. Yung trigo, mabigat. Yung trigo, kaya pag nahulog po trigo, diretsyo. Pero yung ipa po ay, nawala dahil sa hangin. Okay? Ito yung mga kalaykay. Kung meron po kayong sample, dalhin nyo po next Sunday para makita. Ito yung kalaykay. Nasa kamay niya ang kanyang kalaykay upang linisin ang kanyang giikan at tipunin ang trigo sa kanyang kamalik. Trigo. Subalit, susunugin niya ang dayami sa apoy na hindi mapapatay. Ito po yung baptism of fire. Okay? Baptism of fire. Trigo, saka dayami o ipa. Dayami, ipa. Yung ipa, walang laman. Walang laman. Hugis lang. May anyo. May anyo ng kabanalan, pero sa loob, walang laman. Madaya. Magaan siya, magaan. Hindi mabigat. Magaan. Talon-talon. Talon-talon. Minsan dito, talon-talon. Magaan yung ipa. Dayami, dahil walang laman sa loob. Walang laman. Si John the Baptist, paano po siya namatay? Pinugutan po yung ulo niya. Okay? Dahil po sa kanyang mensahe. Hindi po siya umatras. Kaya yung ending po ng buhay ni Juan ay pinugutan po yung ulo. Pumunta po tayo sa Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40. Verse 3. Isaiah chapter 40, verse 3. Isaiah chapter 40, verse 3 hanggang 5 po. 3 verses ay basahin po natin ng sabay-sabay.
ang tinik ng isang sumigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Bawat libis ay matataas at bawat bundok at burol ay mababa. Ang mga bako-bako ay matutuwid, ang mga hindi pantay na dako ay mapapatak. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayak at sama-sama makikita ng lahat ng laman, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ito po ay nakita po natin, nabasa po sa Lucas chapter 3. Di ba? O Lucas chapter 3. Bawat libis ay matataas. Sa Lucas, anong sabi sa Lucas? Bawat libis ay matatambakan. Bawat bundok burol ay mabababa. Mataas na puso ay mabababa. Bawat libis, yung mga depression, sobrang lungkot, yun po yung libis. Sakit, nasaktan na puso, na depression, dahil sa mga pagsubok sa buhay, ay matataas. Okay. Matatambakan para pantay. Ano mang mga background po natin dati? Okay. So, alam ng Diyos, kilala po tayo ng Diyos kung saan po tayo dumaan. Anong problema meron sa atin? Alam ng Diyos lahat. Libis, meron po tayong libis. Meron din po tayong mataas na puso, bundok. Mga bako-bako. Okay. Yung mga bako-bako, hindi matuwid, baluktot. Okay? Yung puso at isip natin ay hindi matuwid. Nakabaluktot, nakapending, ay matutuwid. Yung mga hindi pantay na dako ay mapapatak. Okay? Ito po yung repentance para maging handa po sa kaligtasan. Kapag may bato, katulad po ng parable of sower, di ba, 4 na klaseng lupa, yung lupa ng tabing daan, yung lupang batuan, yung lupang tinikan, yung lupang good soil. So bago mahulog po, bago mahihasik po yung bini ng salita ng Diyos, kailangan po yung maglaro pag, anong tawag? Yung matigas na lupa, ano po yung kailangan? Araro. Okay, kailangan mag-araro. Kailangan tanggalin yung bato, matigas yung bato, yung bako-bako. Kailangan tanggalin yung tinik. Para malambot yung puso, maging handa sa bini ng salita ng Diyos. Kaya verse 4, ito po yung mensahe po ni Juan, John the Baptist. Ito po yung proseso ng repentance, unti-unti nagiging handa. Okay? Handa po yung ating puso. Verse 5, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayak. Sabi dito, kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayak. Sama-sama makikita ng lahat ng laman. Verse 5, ano daw po yung makikita ng lahat ng tao? Kaluwalhatian ng Panginoon. Pero doon sa Lucas chapter 3, ano po yung nakita po natin doon? Pagliligtas ng Panginoon. Salvation. Yung kaluwalhatian ng Panginoon po dito, balik po tayo sa Lucas chapter 3. Chapter 3 verse 6, Lucas chapter 3 verse 6. Makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos. Ito po yung kaluwalhatian ng Diyos. Yung kaluwalhatian ng Diyos ay salvation po natin. Kapag ligtas na po tayo, kapag ligtas na po yung mga kaluluwa, yun po yung magiging kaluwalhatian sa Diyos. Doon po masaya ang Diyos. Matutuwa ang Diyos. Nung ligtas po tayo, tuwang-tuwa nga ang Diyos. Kapag ini-evangelize po natin at maliligtas po sila,
tuwang-tuwang ang Diyos. Yun po yung glorifying God. Glorifying God. Paano po tayo magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Okay? Sa pamagitan ng salvation, kaligtasan. So, balik din po tayo sa Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40. Alam niyo po ba kung ilang chapter Isaiah? Ilang chapter po ba Isaiah? 66, okay, chapter. Yung buong Biblia, ilang books? 66 books, okay? 66 books. Yung Old Testament, ilan po ba? Old Testament, 39. And New Testament, 27. Kaya bali, 66. Ito po yung complete, yung buong Biblia. So, Isaiah po ay ilang chapter? 66 chapter. From chapter 1 hanggang chapter 39, and from chapter 40 hanggang chapter 66, ay ibang mensahe. Ibang mensahe. Kaya, Isaiah po ay tinatawag na gospel of the Old Testament. Dahil yung composition po ng Isaiah ay parang buong Bible. Isaiah po ay isang summary. Isaiah po ay isang summary ng buong Biblia. Kaya from chapter 1 hanggang chapter 39, ito po yung about repentance. Okay? Parang preparation, mensahe po ng Old Testament. And from chapter 40 hanggang 66, ito po yung maraming verses about salvation. Okay. So, preparation. So, Isaiah chapter 53. Nandito, di ba? Isaiah chapter 53, Gospel chapter. And maraming mga Gospel verses po ay nakikita po natin sa from 40 to 66. So, chapter 40, ito po yung umpisa ng pangalawang part. Chapter 40, ito po yung umpisa ng maraming Gospel message. 40. Chapter 40, verse 1. Inyong alawin ang aking bayan, sabi ng inyong Diyos. Magsalita kayo sa puso sa Jerusalem, sabihin ninyo sa kanya na ang kanyang pakikipagdigma ay tapos na, ang kanyang kasamaan ay pinatawad, sapagkat siya ay tumanggap sa kamay ng Panginoon na iba yung bahagi para sa lahat niyang kasalanan. Yung kanyang kasamaan ay pinatawad na. So, napatawad na. Natubos na. Nabayaran na. Tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibagyong bahagi. Ano pong ibig sabihin? Ibagyong bahagi. Double po. Pag may utang ka ng 1 million, magkano binayaran? 2 million na bayaran na. Sobrang payment. Double. Ibagyong bahagi ay double yung payment. Double payment. Para sigurado. Para walang balance. Yun po yung umpisa ng gospel, mga chapters. Ang kanyang kasamaan ay ang kanyang pakikipagdigma ay tapos na. Ang kanyang kasamaan ay pinatawad sapagkat siya ay tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibagyong bahagi para sa lahat niyang kasalanan. Ito po yung gospel message.
And then may prophecy patungkol kay Juan. Umpisa po from verse 3, ang tinik ng isang sumisigaw. Kaya maraming verses po ay patungkol kay Juan na taga-bautismo sa Lumang Tipan. Ayon po sa propesya ay natupan na po yung lahat ng propesya patungkol kay Juan. Itong chapter 40 po, sa Isaiah chapter 40 ay napakahalagang chapter. Dito po, ay next time po, ay tuloy po natin pag-aralan kung ano po ang nakasulat sa chapter 40. Kompleto na po dito about repentance, salvation, and preaching the gospel, evangelism, and promise ng protection. Yung pagpanubay at pag-iingat, pagbantay ng Panginoon. Verse 6 po, from verse 6. Hanggang 8 po, babasahin ko po ito. Sinasabi ng isang tinig, ikaw ay dumaing, sinabi ko, ano ang aking idadaing? Lahat ng laman ay damo, ang lahat niyang kagandahan ay parang bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta kapag ang hininga ng Panginoon ay humihipo doon. Tunay na ang mga tao ay damo. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi, magpakailanman. So, saan po nakita po natin itong verse? First, Unang Pedro chapter 1, verse 24-25, nakikita po natin itong verses. Ngayon po ay pinag-isipan po natin patungkol kay John the Baptist. And next week po ay tuloy-tuloy po natin pag-aralan po yung kanyang ministry saka yung mensahe po dito sa Isaiah chapter 40. Kaya kung may time po kayo, mag-review po kayo ng itong Isaiah chapter 40. Napakahalagang chapter po ito. Okay? Manalangin po tayo. Salamat po Panginoon sa inyong pagbibigay sa amin ng mensahe para sa bawat isa sa amin. Itanim po ninyo ang inyong dakilang kalooban sa puso ng bawat isa sa amin dito at gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito para sa inyong kalooban. Maraming kapatiran po dito ay dumadaan sa iba't ibang uri ng yung pagsubok. Meron po kaming malalim na libis sa aming puso, mataas na bundok at burol, at maraming mga bako-bako sa aming isip. Bigyan niyo po kami ng puso ni Elias upang magsisilip po kami sa inyong harapan sa aming buhay, kung anong bagay na kailangan po namin baguhin at alisin sa inyong harapan. Sa inyong makapangyarihan kamay, ipinagtitiwalaan po namin ang lahat ng aming buhay sa mundong ito. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesu Kristo. Amen.